Breaking news po mga kababayan. Nako po, latest na video ni Saldico. Pinagpiestahan po ng social media ng mga netizen. Grabe, nagulat ang buong mundo sa pasabog na ito. Dahil nga po direktahang pinasabog ang mga ebidensya na tumatarget po sa magpinsan na talagang sila ang mastermind sa pagnanakaw na ito. Mga kababayan, panoorin po natin si Attorney Neil Abayon. Ano ba ang masasabi ng isang abogado? Kasi sinasabi ni Auntie Claire, AI daw. Aba, AI. Kasi nga hindi daw nagpapalit. Itong si Saldico, bilyonaryo naman pero hindi nagpapalit. Kaya artificial intelligence ito. Nako, totoo ba na AI? Ano bang masasabi ng eksperto na si Attorney Neil Abayon? Abay, panoorin natin mga kababayan. Magugulat kayo dito. Supalpal si Auntie Claire dito. Kasi nga parang sinibak na ni BBM eh. Yari na. Wala nang sahod. Eh di ba si Auntie Claire kasama sa listahan ni Saldico sa 51 official ng gobyerno na nakinabang sa trilyon na iskandal na ito? Yari. Ito po. Okay, so pag-usapan po natin yung pinaka-latest episode ng revelations ni former Congressman and Appropriations Chairman during the 19th Congress, si Representative or Congressman Zaldico. So yung caption po niya dito is, panoorin mga kababayan, narito po ang mas detalyado na kwento tungkol sa nabanggit na 56 billion na deliveries para kina dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. See less. So kung makita po nyo, this has 101,000 likes, 12,500 comments, 38,000 shares. And this is still from the Facebook page po of Representative Zaldico. So again, may checkmark po yan. Accounts with a verified badge have been authenticated and can be Meta-verified subscribers or notable persons or brands. Rep Zaldico, 605,000 followers. So pinapakita ko lang po to para dun sa mga gusto i-verify. You can do so by visiting the social media page mismo ni Congressman Zaldico. So yung link po niyan is facebook.com/repzaldico. And then it's this one po, 5 hours ago on November 24, 2025 at 1:03 PM po in-upload to ni Congressman Zaldico. So ang gagawin po natin ngayon is unang-una po, of course, papanoorin natin tong lahat. This is a 9-minute video pala. Yung mga last videos kasi niya nasa 45 minutes lang eh. And then after nun, titingnan ko po kung ano yung mga legal implications sa mga sasabihin niya. And siguro magbigay na rin po ako ng mga personal observation ko dito sa mga nangyayari so far kay Congressman Zaldico. Okay? So good day po, my fellow taong bayan, and of course yung pinakauna will be yung facts natin, which will be this one, the full 9-minute video ni Congressman Zaldico. So panoorin po natin siya. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Nandun Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Part 1. Part 1 pala tayo ulit. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito, mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon
na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Sa sobrang sarap ng black coffee na may dark roast at So yan mga kababayan, napakatindi. Naku po. Sabi ni Auntie Claire, AI daw mga kababayan. Nakailang video na ito. Pati mga mainstream media, hindi naman sinasabi na AI. Legit po ito mga kababayan dahil dito mismo sa account ni Saldico na verified ni Meta. So si Auntie Claire, wala na. Lumulutang yata utak nito Kaya yata sinibak ni BBM Kasi lutang din Tayo. Kasi yun yung kinlarify po dito ni Congressman Ko, yun yung actually una kong napansin na issue kasi 56 billion yung deliveries. Di ba yung and-explain niya previously was 100 billion insertion. So yung 25% nun would have been 25 billion only. Pero sa video niya to, yung latest niya pong video, 56 na. Yung pala iba pa yung insertion na yun as per dito sa video niya. So yan lang din, at least na liwanagan. Inantay ko lang din po actually na explain niya kasi medyo naguluhan din ako dito sa caption So anyway, tuloy po tayo. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano 2026. ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, bagong name ba yun guys? Hindi ko na na-monitor. Drive, at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito. Okay, wait lang, comment muna tayo. So yung mga binanggit so far ni Congressman Zaldico kanina, yung process nila nung pag-deliver, yun pwede yun masupport nila nila Engineer Alcantara and Engineer Bernardo. Yung dilemma lang nakikita ko so far dito para kay Congressman Zaldico is yung
paghatid dun sa next step pa, which is according to him, yung allegation niya, kay Speaker Martin daw yun napupunta. So far, yung nag-corroborate pa lang nung testimony na yun is si Sergeant Gutesa dun sa Senate hearing. Not necessarily corroborate, pero may sinabi din na somewhat related dun yung pag-deliver kay Representative or kay Congressman Martin Romualdez. So yan yung kailangan pa palakasin so far ni Congressman Zaldico kasi yung pag-deliver sa kanya, yun yung based sa mga Senate hearings parang may mga supporting evidence na via kay Yusek Bernardo at kay Engineer Alcantara. Yung sa next step, yun yung kailangan pa mapalakas ni Congressman Zaldico. Otherwise, siya talaga yung mapipinpoint nito. Yun yung observation ko po so far. Anyway, tuloy po tayo. Kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. So comment lang muna tayo guys. Ang sinabi dito ni Congressman Zaldico, siya daw mismo yung personal naghatid. Okay, time out. So, yung binanggit po ni Congressman Zaldico, itong last lang, is siya daw yung personal na nag-abot mismo dun sa Yusek na pinangalanan niya. So, yung maganda sana dito, meron siyang supporting evidence dun. Kasi pag oral testimony lang po, syempre, pwede lang yun i-deny ng Yusek na hindi naman niya natanggap. Pero kung may pictures to si Congressman Zaldico on that delivery mismo, yun yung mas magpapalakas talaga nitong mga allegations niya. Although, ayun, yung sisingit tayo para may part naman tayo. Kailangan may video. May video na footage na nagsasalita siya na ito yung mga pera na pupunta kay Zaldico or kay BBM at kay Martin Romualdez. Dapat may mga video para kapanipaniwala. Kasi sasabihin na naman nila, lack of evidence. Ano lang ito, paninira. Sabi ni BBM, ba't ka nagtatago? Ako nga, lantad na lantad yung mukha ko. Nandito ako sa Pilipinas, tapos ikaw, tago-tago ka. Ba't ayaw mong umuwi? Yun yung banat ni BBM dito, mga kababayan. Harapin mo ang mga kaso mo. Sabi niya, hinamon si Zaldico. So, hindi pa po yung directly linking naman kay PBBM kasi again, there is still a third person in between PBBM and Congressman Zaldico. Pero in that instance, at least, clearly implicate din niya yung Yusek po na pinangalanan niya. Assuming meron pa siyang additional evidence. Okay, so anyway po, tuloy tayo. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin
sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Abangan ang part 2. So nabitin na naman tayo, guys. Papalabasin ng administrasyon. Okay. Anyway, yung first ko lang masasabi, yung last part po na sinabi niya na may personal delivery siya, na siya mismo dun sa isang USEC. Yun, maganda yun kung meron siyang supporting evidence pa. Sinabi rin naman ni Congressman Ko na meron siyang kasamahan yung mga tao niya. So sana may pinakitaan siya nung mga basura para at least may mag-support at corroborate talaga dito sa sinasabi po ni Congressman Zaldico. Pero hindi pa po yun talaga directly linking kay PBBM. I'll be honest with all of you, considering nga meron pang third layer or meron pang layer between PBBM and Congressman Zaldico. Okay, so yan po yung immediate thoughts ko dito sa video. Show them your appreciation with a gift of Nescafe Gold. Nako po mga kababayan, matindi itong mga allegation na ito. Ano kaya ang magiging kapalaran ni Zaldico, mga kababayan? Ano kaya? Siya ba ay makakauwi ng Pilipinas at haharap sa Senate hearing or sa husgado? Yan yung ating aabangan. Kasi sabi kasi niya may banta sa kanyang buhay at mahirap siyang makauwi. Yun yung iniiwasan niya, baka magkaroon ng Ninoy, yung Benigno Aquino Part 2. Mabastong conduction sticker. Ayan, oh. So kung ma-check sana to, kung kanino tong kotse, di mas madali sana ma-verify. Cash out, November 29, 2024. Pero hindi ko sure kung is this from Congressman Zaldico ba? Cash out pa lang sa kanila or delivered na? Kasi may cash out, tas may 1B delivered din dito sa baba. So medyo confusing po. Wait, naharangan pala. So ito po, yan. May cash out dito sa taas, pero may 1B delivered. So hindi ko sure kung itong bahay na to is this kay Congressman Zaldico or dun ba sa pinag-deliveran niya. But anyway, ito sana kung ano tong conduction sticker, kung kanino to, ma-check to, that would also be a good indication kung ano tong, or kung kanino po itong mga maleta na to. But the dilemma nga po, like what I explained dito last time, is hindi kasi kita pa yung loob nung cash, 'di ba? So meron pang doubt na papasok po niyan sa utak ng isang reasonableng tao kung whether or not cash nga to. So mga kababayan, ang sinasabi ng mga komento dito, ordinaryo nilang billions mga corruption, parang baliwala ang billion sa kanila. Attorney, para lang silang nagdi-deliver ng nilagang mani. Mga magnanakaw talaga, wala na silang takot sa Diyos. Grabe, no? Shock ako. Billions ang pinag-uusapan, parang wala lang sa kanila. Speechless. OMG, so detailed, attorney. Ano ba ang endgame nito? Iba talaga pag adik ang presidente, nakakalimutan niya na kapatid niya. Yun lang. Grabe, deserve makulong lifetime. Compare sa unang mga video ni Ko, parang nakarecover na ng konti. Kasi unti-unti ang yung birthday niya na ilalabas na. Good evening po, attorney. Grabe, bilyones talaga, OMG. Good evening, attorney. Nakatamsak na. Pumogi si Saldi. Attorney, nananahimik na mga bata nila sa Congress. Napakaingay dati about kay BP, Sara at mga Duterte noon. Ngayon, mga tumahimik na. Dan sharing po, attorney Neil Abayon. Ayan, mga kababayan ko. Tulungan po natin si attorney Neil Abayon. I-subscribe po natin yung channel niya, mga kababayan. Kasi, syempre, nakikireact po tayo. Kasi, syempre, abogado ito. Alam po yung mga legalities. Alam yung mga grounds. Kung paniniwalaan ba ng korte ang mga pahayag ni Zaldico. Kaya mga kababayan, for transparency, for a better democracy, ano ang palagay nyo dito sa bagong pasabog ni Zaldico na nagtuturo kay Martin Romualdez, allegedly kay BBM, na ayon naman kay BBM, fake news. Kahit sino pwedeng magsabi na ikaw, ganyan, ganito. Umuwi ka na ng Pilipinas, sabi niya. Harapin mo mga kakaso mo. So, ano masasabi niyo po?
isang like po, isang share at isang subscribe sa YouTube channel natin na The Wonders Philippines at kay Attorney Neil Abayon, mga kababayan. Salamat po ng marami.